Basta ha, walay biyay. Amigo ta. Radyo Amigo. Ayaw mo kaulaw nga ikaw nga nagsayaw, sasayaw sa manubo. Bueno mga bay, kumusta og maayong buntag mga higala, amigo, og sa atong mga suking tigpaminaw? Maayad masulom kanit alan sa mga sulod ko diya ta Bukidnon. Aniya nasab kita karon sa atong tulumanon sa Radyo Amigo, ako Tribo. Matag Miyerkules sa buntag alas 10 hantod alas 11 sa kabuntagon. Kani hatod kaninyo sa Radyo Amigo 97.3 FM. Dinhi sa atong programa atong pagahisgutan ang tanang butang nga adunay kalambigitan sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga tribo dinhi sa atong nasod. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa Radyo Amigo 97.3 FM, kani inyong ubos nga igsuon, Kuya Jay, ug kauban usab nato karon si Ate Queen. Ate Queen? Jay, may buntag diha. Og sa atong mga kaubanan nga tribo sa nagkalain-lain lugar sa Tibok Pilipinas, may buntag usab sa atong mga tribo mamanwa ug sa tanan nakong kaparintihan hinaot unta nga naa kamo sa mayong panlawas or mayong magdon masem itatibo sa among sinultian o kumusta ka doon no? Happy New Year. So migpasalamat kay gapon migabot kito 2024 kanito sa ni igligon ta sa ni kwata isip no tribo igligon ta kang pagkatribo ta ug barogan ta kang katungod ta. So hinaot mo do no doon ko to magdono panlawas kung to na edo kung to na oras ug duyugang kini magbabaya kung to na edo. Salamat Ate Queen no. Live kita karon sa atong Radyo Amigo 97.3 FM Facebook page. O kung naamoy mga komento sa atong topiko karong buntaga, pwede ninyo i-comment sa atong comment section. Mga pagtimbaya sa ato ang mga kapamilya, katribo, kauban, or birthday greetings, or anniversary baka, pwede ninyo ibutang sa ato ang comment section. Iha lang sa ato ang Radyo Amigo 97.3 FM Facebook page. Maayo ding buntag da kay Vinmay kay Ma'am Bayog. Mayong buntag usab kang Madge Oyanib. Sayaw, sasayaw. Kang Mi James Angeli. Mayong buntag pod kang Buyax Rosasenya. Mao kana ang mga nag-comment diha sa tuang Facebook page mga suking tigpaminaw no. Og sa diha pod sa gapaminaw sa tuang sa ilang radyo sa 97.3 FM. Maayong buntag pod kaninyo diha. Pwede po ninyo i-text sa numero 0953-558-905 ang inyong mga comment or inyong mga komento sa ato ang programa. Osbon ko, pwede nyo i-text sa numero 0953-558 o 9054. Ang
Ang atong topiko karong buntaga mga suking tigpaminaw, mao ang pagprotekta sa katungod. Nato isip mga tribo ani atong nasod. Atong madungog karong buntaga, basahon di ay. Atong basahon karong buntaga ang mga komentaryo sa mga inilang mga leaders sa tribo dinhi sa Davao Region. Kabahin kani sa isyu sa ato ang pagprotekta sa katungod nato isip mga tribo ani atong nasod. So Ate Queen, good morning Ate Queen. Good morning, Kuya G. Kumusta? Kumusta ka? Murag isa na katuig wala ta nagkita kay 2024 naman karon. Oh good, Happy New Year dia sa imo Ate Queen. Murag ay hapag kita nakita, wala man ka atong niaging program god. Awa ako na lang hinuon isa ato. Murag na emergency to. Murag naka-emergency lakaw ato ba? Ipit din siguro ka ato. Murag magkuan na, magbap na sa ato ang program Ate Queen. Sige lang. Mayong buntag kayo sa atong mga kuan dia, no? Ang atong topic day karong buntaga Ate Queen, mao kadtong katong kabahin god sa House Bill 9608 nga diin daghan na kayo sa atong mga kaigsuonan nga mga tribo nga naghatag pod sa ilang komentaryo. Ato gusto lang gud unta na pod nato Ate Queen nga mas mapalawan pagid ning mao nga mga hisgutanan. Tungod kay katong mga niagi manggod pod nga mga segment katong niaging semana nga nagprogram ta ato pong napakita sa ilaw na paila-ila kaning ni ang usa ka hugpong o movement sa atong mga kaigsunan nga tribo nga gitawag nila IPRA Watch movement. Atong napaila-ila sa ila nga naday usa ka lugar dinhi sa social media nga ang atong mga kaigsunan nga tribo pwede mo padayag sa ilang mga komentaryo kabahin sa mga butang nga adunay kalambigitan sa atong katungod isip mga tribo sa balaod nga nagprotekta sa atong katungod kanang gitawag nato Indigenous Peoples Rights Act of 1997 or ang RA 8371. Ate Queen, unsa di ka para sa imo Ate Queen isip kauban nato nga tribo, ikaw isip usa ka mamanwa sa agusan, unsa ka importante para sa imo nga proteksyonan ang katungod nato isip mga tribo? Salamat Kuya G o mayong buntag sa imo diha. Kuya G, importante kaayo nga maproteksyonan ang atong isip balaod nga murag gyud na protekta sa atong mga tribo karon ug murag gyud gisaligan. Tapos Kuya G, kung inganaon man nga murag i-demolish nila ang IPRA nga daghay na tabangan nga tribo sa unang panahon Kuya G nga murag wala pa buino na ang IPRA. Pero wala pa gyud na kuang gyud sa Kongreso ba, murag wala pa gyud na ila. Karon nga murag na ila na sa Kongreso sa tibok Pilipinas. Murag na puy ilang ipuli kanang giingon nga House Bill. Tama ka Ate Queen, no? Kay sa panahon manggod sa una, sa wala pa ang IPRA, kanang wala pa ang Republic Act 8371 of 1997. Ang tribo gyud giila gyud siyang squatter sa iyang kaugalingon nga teritoryo, di ba? Sa una, duwa kasabot ang atong mga katigulangan nga nung papahawaon sila sa ilang yuta nga dili man unta na ilaha man unta na nakuha nasunod man unta na nila sa ilang kaapu-apuhan na karon kung gamiton siya sa other purpose mapugos og hawa ang ato ang mga katigulangan. Mao kanatong panahon nga wala pa na recognize sa atong gobyerno ang pagpanag-iya sa tribo sa iyang yuta nga gipalig-on pod sa RA 8371 or kanong also known as Indigenous Peoples Rights Act. So muna siya Ate Queen, no? Munang sa una, ang ato ang mga kaigsunan nga tribo, mamili na lang sila. Kung aha sila moadto kay wa may balaod nga magprotekta sa ila. Pwede silang moadto magbandido, pwede sila mahimong New People's Army, pwede pod sila moadto dito sa mga kaigsunan po nato nga mga Islam nga nagrebuild pod tungod sa ilang katungod o mag-MILF baka sila. So may ana nga mga hisgutanan tungod kay katong panahon. Ang gisgutan nato katong panahon nga wala pa ang RA 8371. Tama gyud na Kuya G. Kay nganong Kuya G, nganong nidaghan ang mga atong kaigsuonan nga tribo nga naa sa kabila. Tungod anang murag walay nagpanalipod sa ila kay siyempre ang IPRA ang uban natong mga kaigsuonan wala pa sila kasabot nga unsa ilang buhaton nga ingana.
Tama Ate Queen, no? So kana siya mo na siyang isa pod nga tong isgutan diri aron malikayan to siya nga mga panahon nga diin nagdaghan og ayo ang NPA nga nagikan sa tribo. Ingon gani nila way back year 2016 ang survey. 2016 pa to Ate Queen. Niingon nga sa napulo daw kabuk nga New People's Army, 8 ni ana ang tribo. Tinuod to Ate Queen? Tinuod yun na ko. Tinuod yun na Kuya G sa kay taga Bukid man ko. Nagdako bay ako sa Bukid Kuya G. O gani no. Mo na siya Ate Queen nga ato na siyang ipasabot dinhi karon nga tungod sa balaod nga nagprotekta og nagila sa tribo sa iyang makatungod sa pagpanag-iya sa iyang ancestral domain, sa iyang katungod sa pagdumala sa iyang ancestral domain, mo kadtoy isa sa rason nga nagkunhod ang kadaghanon nila, di ba? Kay nakabalo na ang ato ang mga kaigsunan nga tribo sa taas nga naa man di ay ang gobyerno. Giila man day sa gobyerno ang among katungod isip mga tribo tungod sa balaod nga RA 8371. So mo kadto ang nakanindot ato Ate Queen, mo to gikan atong 2016 padulong sa panahon sa ato ang former President Rodrigo Roa Duterte, napakunhod gyud niya ang kadaghanon sa NPA nga. O karon gi-continue pod sa ato ang presidente nga si PBBM, President Bongbong Marcos nga mapadayon ang ato ang katong effort sa nauna nga administration. Gilabi na ang katong effort sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga diin isa gyud to sa nakahatag og panahon nga mas mailhan sa tribo ang gobyerno og mailhan sa tribo nga naa day say balaod nga nagproteksyon sa iya. Pero ang problema lang magud karon Ate Queen kay naa lagi ning gitawag nga House Bill 9608. O gusto po nato mabalaan, gusto nato mapakita sa mga gapaminaw karon unsa dining House Bill 9608. Mayo na Kuya G para masabtan nila kung unsa na maayo ba na sa ila or makapekto ba sa atong mga katribuhan nga namuyo karon sa ilang ancestral domain. Og kabalo basad ka Ate Queen nga daghan na sa ato ang mga inila nga mga leader diri sa Davao Region nga nagpagawas na pod sa ila ang gibati ani nga isyu. Kabahin aning House Bill 9608. Isa na din ang ato ang IP mandatory representative sa Davao de Oro, si Albert Camana, naghatag siya og nagpagawa siya og iyang statement kabahin aning House Bill 9608. O ang ato ang Indigenous Peoples Provincial Mandatory Representative sa Davao del Sur nga si Bai Norma Rivera, nagpakita pod sa iya og naghatag pod og iyang komentaryo. Apil pod ang ato ang provincial mandatory representative sa Davao del Norte nga si Dato Makla. Nagpakita gyapon og iya ang statement. Og karon ato apong naapod tay mga kaubanan before nga mga kabatan-unan nga una gyud nga sila ang pinakaapektado aning House Bill 9608. So atong ipakita Ate Queen no sa ato ipakita ang ilang mga statement. Para mas mapalawman pa nato ni siya nga hisgutanan. Para masabtan sa uban. Para mas masabtan nila. Sige, ato ipakita sa ila Ate Queen. Unahon siguro nato ni ang kang Bai Rorilin Bayaw, Mankawan. Ingon siya Ate Queen nga, paano na lang kaming mga kabataan sa Talaingod na dating inabuso ng CPP, NPA, NDF. Hindi pa nga kami totally naka-recover tapos papasok na naman ang DENR at House Bill 9608 at didesisyonan ang aming lupaing ninuno na kung saan na lang ipinapagamit na walang pahintulot sa amin. So si Rorilin Bayaw siya ang gitawag na tog alias Langlang, ang coordinator of Sabukahan IP Youth Backwit School in UCCP Haran. So gikan siya sa Haran Ate Queen. Katong school in UP Diliman, di ba? Tama gyud na Kuya G. Labi na gyud ang Talaingod. So nagreklamo siya no nga unsaon na lang daw sila. Ngano man Ate Queen nga murag og ingon ana lugar ang mahitabo. Ang mga yuta sa atong mga kaigsuonan nga ata diha sa Talaingod, ingon siya basig wala nay pagpananghid nga desisyonan daw sa lain nga mga institusyon sa atong gobyerno nga ug unsay gamitan ato dili na makahibalo ang tribo. Mo iyang kabalaka. Tama gyud na Kuya G, mao nang gihimo na nila nga balaod para gawas nun sila musulod-sulod sa yutang kabilin sa atong mga ninuno. Karon Ate Queen atong tan-awon pod ang statement nga gipagawas ni
Dato Ariel S. Macla, ang ato ang Provincial IP Mandatory Representative sa Davao del Norte. Ingon si Dato Macla, I say no to House Bill 9608 as much as I am delighted to welcome any proposed laws filed in Congress that are inclined or at least claim to be towards an interest of the indigenous cultural communities, indigenous people. I am compelled to take the opposing stand on the rationalization of the ancestral domain administration. I firmly believe that removing the management of ancestral domain registration or kanang ginatawag nga CADTI and CALTI issuances and dispute adjudication from the jurisdiction of the NCIP is not a wise solution for the rampancy of prudent ancestral domain and ancestral land claims, but will only weaken the safeguarding of the ICC's IPs. Primordial right to ancestral domain and lands, and in the worst case scenario may even further invite corruption and injustice unfavorable to the IPs. I pray that with almost conviction that our elected Solons will never push through and immediately dismiss the proposed bill and instead pass other worthwhile laws that are sincerely crafted for the indigenous people of the nation. So muna siya ang kanang comment no sa ato ang provincial IPMR sa Davao del Norte. So bisan sila nga naa na sila sa hawanan sa pagbantay sa mga balaodnon din sa provincial government sa Davao del Norte, naa na sila yung mga komentaryo kabahin aning House Bill 9608. Og niingon pod siya nga I say no to House Bill 9608. Muna Ate Queen no, og isa pod ka igsuon nato Ate Queen nga kauban isa pod ka leader sa Davao de Oro naghatag yapon og iyang komentaryo kabahin niini. Ang ato ang Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Davao de Oro, si Honorable Albert P. Camana, ang Provincial IPMR of Davao de Oro, o isa pod sa Board of Directors sa National IPMRs League. Ingon siya, no to House Bill 9608. The ICC's IPs in the country never think of causing trouble and opposing the government because the tribes values great love and respect for the government. Thus, our ancestral domain hope that the government will further strengthen its support for our ancestral land and not to be entrusted to government official who may cause discord in society. So, muna siya ang kanang gipagawas nga statement or komentaryo sa ato ang kauban nga si Honorable Albert Camana. So maayong buntag kanimo din ha IPMR no og maayong buntag usab kang Dato Ariel Macla atong mga lideres sa tribo dinhi sa Davao Region. So mo to ang iyang comment og napay isa Ate Queen si kaila man siguro kani si Kaila kayo. si kinsa gani siya si Ang pinakagwapa natong kuan, Muse. si Bae Norma Rivera. Oy, may buntag bae. Bae Norma, maayong buntag din ha. Kanimo. Ingon pod siya Ate Queen nga ancestral domain serve as foundation for the well-being of ICC's IP. Enabling us to uphold our unique ways of life, protecting this land, safeguard not only our right but also contribute to global effort in environmental conservation and cultural diversity. Ingon siya, as the President of the Davao Region Indigenous Peoples Mandatory Representative League and Provincial Tribal Chieftain of Davao del Sur, I strongly oppose the proposed House Bill 9608. So ana sila no. Bitaw Kuya G. Tulo ka mga dagkong lideres sa indigenous people sa tibok Davao Region.
So naghatag sila og ila ang komentaryo og ningon gid sila na I say no to House Bill 9608. Ngano ka Ate Queen, no? Ngano kang dili sila gusto? Siyempre, Kuya G, nakita nila nga makadaot na sa para sa IP or sa atong kuan kaning atong balaod na IPRA. So mayong buntag sa atong mga leaders nga mga maisugon salot mi sa inyo ha mga dato bai sa inyong pagigbisog para sa atong sumusunod na mga kabataan. Tama, Ate Queen, no? So karon Ate Queen, tungod kay nakita naman sa atong mga viewers sa ato ang FB Live ug nadungog sa ato ang mga listeners sa ato ang sa ilang mga radyo kung ang mga komentaryo sa ato ang mga dagko nga lideres sa indigenous people sa tibok Davao Region gikan sa provincial IP mandatory representative nato sa Davao del Norte, ang provincial IP representative nato sa Davao de Oro ug ang provincial IP representative nato sa Davao del Sur. Karon Ate Queen ato ang ipakita sa ila unsa day namanggod katumagong nay usa ka page nga gitawag og IPRA Watch, nagpagawa sila og mga primer kabahin niini nga mga hisgutan. Ug ato kanang isa-isahon Ate Queen, okay lang sad siguro sa ato ang mga viewers kung ato ang ipakita sa ila ang katong mga primer nga gihimo sa ato ang IPRA Watch movement. Okay kaayo na Kuya G kay para gyud masabtang gyud sa kadaghanan nga na day ang puhon umaabot na balaod na murag iilis ba na nila sa atong IPRA Kuya G? I-amend, bali na sila tanggalon nga balaod o na sila ipuli. Section lang siya, dili gyud totally mausab ang ato ang Indigenous Peoples Rights Act pero na siya kausaban. Nay tanggalon na po idugang. So kani para mas masabtan pag yun nato Ate Queen, mo ni ang primer sa House Bill 9608, ang naghimo niini is mao ang IPRA Watch. Kung ang dili pa familiar sa IPRA Watch, pwede ninyo i-visit ang ilang Facebook page. I-search lang ninyo ang IPRA Watch. Makita na siya din dayon diretso sa inyo ang mga Facebook page. So, primer sa House Bill 9608. Kani, isa sa primer nga ilang gipagawa sa Ate Queen, ni ana ang IPRA Watch. Ang IPRA Watch ang nag-ingon niini Ate Queen ato lang ning gipakita diri para makita sa kadaghanan ug masabtan nila nganong ang dagko nga mga lideres sa atong Indigenous Peoples Mandatory Representative diri sa tibok Davao Region gikan sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro nag-oppose man ani nga kabag-uhan sa ato ang IPRA. Ana ang IPRA Watch nga isa sa nakabutang sa House Bill 9608 ana siya ang pagproseso delineation at pagpapatitulo ng mga kadti at kalti ay ililipat na sa DENR. Sa ato pa Ate Queen, dili na ang DENR dili na ang NCIP, dili na ang National Commission for Indigenous People ang mag-process sa atong mga ancestral domain. Ang katong mga ancestral domain nyo sa Mamanwa, ancestral domain mo sa Talandig, dili na mangilabot ang NCIP ni ana. So karon ibalhin na siya ang pag-process sa kadti o kalti dito sa DENR. So muna siya nga na-mention gani sa ato ang usa sa kauban nato kaganina sa atong usa sa atong mga leader nga dili gid siya ganahan nga mabalhin ni board member Makla na-mention niya nga dili siya gusto nga mabalhin ang process sa delineation and titling sa kadti dito sa DENR. So muna siya Ate Queen. Dako gyud na nga kuan Kuya G kung maingana man gyud. Dako nga impact para sa mga tribo. So dili murag ang bottom line dili gid sila mosugot nga mabalhin sa DENR ang delineation and titling sa kadti. Gusto nila nga magpabilin ra gihapon siya sa NCIP. Dapat dang. Ang sunod Ate Queen, mo ni siya primer gihapon ni siya nga gikan sa IPRA Watch, ana siya nga DENR din ang magdidesisyon sa mga petisyon patungkol sa kanselasyon ng mga naaprobahan ng kadti, kalti, kadsi at kalsi. So yung mga Certificate of Ancestral Domain Title, Certificate of Ancestral Land Title. So kato siya Ate Queen, kung ay magpetisyon ato nga
Moingon sila nga wala nga nganong nahimo na siyang kadsi, nganong nahimo na siyang kadti, nganong nahimo na siyang kalti. DNR na pod ang mag-decide. Dili na siya moagi lugar sa National Commission for Indigenous People. So murag nawad-an na og katungod ang ato ang National Commission for Indigenous People sa ingon ani nga pamaagi debate queen. Murag kuang gyud na dako gyud na nga problema Kuya G kung may nga naman gyud nga DNR na ang magkuan sa atong kuan assistar domain. Sila na ang mag-process, sila na ang manage. Tama ka, Ate Queen. So sa ato ang kuan no, sa gapaminaw din ha sa ato ang sa ilang mga radyo, sa gatanaw pod sa ato ang Facebook Live. Isulat po ninyo unsa inyong mga komento kabahin niini. Kabahin niining primer nga gigawas sa IPRA Watch Movement nga diin ato ra pong gi-relay sa inyo kung unsa man inyong komento kabahin niini. So ang sunod Ate Queen kaning ang ato aning oras 23 minutos na sa nikalapa sa alas 10 sa buntag. Ang musunod Ate Queen kaning primer gihapon nga gihatag sa IPRA Watch Movement. Ana sila maari ding kasuhan ng DENR ang lahat ng aplikante ng KADSI at KALSI na hindi na proseso at naging KADTI at KALTI sa bisa ng pagiging fraudulent nito. So karon makasuhan na ang mabaliktad mga aplikante. Kinsa man yung mga aplikante, di ba? Siyempre mga tribo na. Ang kato ng mga tribal leaders. Mga tribal leader nato nga dugay rang nakigbisog para sa atong mga kuan kayutaan nga gikan pa sa atong ninuno. Sa ato pa makasuhan sila Ate Queen. Murag dako gyud na nga kubot Kuya G. Kung mao man galing din na, no? So ana siya maari ding kasuhan ng DNR tanawa ang lahat ng aplikante ng KADSI at KALSI na hindi na proseso at naging KADTI at KALTI sa bisa ng pagiging fraudulent nito. So muna siya Ate Queen, no? Nabay mga komentaryo atong mga kaigsuunan diha. Sheila May Munalim, maayong buntag kanimo diha. Si ato nang igagaw. Anol Ogo. Maayong buntag. Sir Ugaw. Cuevas. Sir Ugaw. Maayong buntag Sir Ugaw. Si Binji. Sige si Rosie. Si Ma'am Sam. Ma'am Sam, good morning Ma'am Sam. Isa pa. Si Jake. Jake Cueva, maayong buntag. So moto Ate Queen, no? Muna siya nga mga isgutanan ang medyo nakahatag og motong rason nga naghatag yun og mga statement ang ato ang mga dagko nga leader sa tribo diri sa Davao Region. Daliman kana provincial IPMR sa Davao de Oro nagdala og pila ka munisipyo ug pila ka barangay. Provincial IPMR sa Davao del Norte nagdala gyapon siya pila ka munisipyo ug pila ka barangay. Labaw na ang sa Davao del Sur. Sa kuan ra na diri ara pero sa atong entero Pilipinas murag. Pero kung tama Ate Queen, kung tan-aw nimo dito sa ato ang IPRA Watch Movement nga page, daghan kaayo ang nagpagawa sa ilaang mga komentog statement. Na diin, nag-ingon gid sila nga dili gid sila mosugot sa House Bill 9608. Muna nga ang atuagan ni pong mga kaubanan sila katulad nila pareha nila Bawan J. Clanes nanawagan sila katong gi-play nato nga video atong niagi nato nga segment sa Ako Tribo nga diin naa didto nagistorya si Bawan J. Clanes nga nanawagan siya sa pag-unite sa tanang IP leader sa tibuok Mindanao o sa tibuok Pilipinas nga maghimo og resolution para against aning House Bill 9608 og manawagan pod sa mga congressman sa ilaha nga mga distrito nga unta tabangan ang indigenous people. Mao lagi marag bugat sa ako Kuya G. Kanang sa akong nadungog karon nga mga kuan murag bugat gyud sa akong dughan nga maingana ang atong kuan balaod. Hunaw-hunaw gud nimo Kuya G, ang uban wala pa na process. Pare sa inyo Ate Queen, di ba wala pa na process? Wala pa gyud na kuan nga mo nanay kuan Kuya G pero basta napay problema ato. So mga ingon ana maglisod na og proseso. Bukas murag dili na gyud na makuan kung maingana man gyud na. Imbis kay murag ni hayag-hayag na siguro ang kuan sa mga tribo kaugmaon. Panahon ni kuano? Panahon ni na ang NTF-ELCAC. Oo. Karon mura dako gyud tabang ang NTF-ELCAC. Dako kaayo Kuya G.
Murag garon Kuya G, murag nibalik og ka ngit-ngit ang kaugmaon sa atong sumusunod na mga kabataang tribo. Isa man Kung may nga pod naman yun na. isa man gud pod nga ginatan-aw nato ani Ate Queen, since ang Davao Region man gud is insurgency free na siya. Ato pong paningkamutan nga ma-maintainer na siya. Pareho gani sa panawagan sa isa ka kauban nato nga tribal leader si Ingo Onlaray, ana siya nga basin mo balik daw kuno ang mga New People's Army dito sa ilang lugar kung mahitabo na siya. Tama gyud na. Tama, mobalik gyud na. So dako kayo siya nga kakulian nga moabutay pananglitan kung ma-approve siya, di ba Ate Queen? Kuya G, abinin mo ang atong kuan kaning mga grupo sa kabila, Kuya G. Bisag asa na sila mosulod. Tama gid ka Ate Queen. Bisag asa na mosulod nga opisina. Muna nga ginapaning kamutan na gani sa atong kasundaluhan o sa ato ang local government unit uban sa mga national government agencies nga ma-maintain ang ato ang pagka-insurgency free dinhi sa Davao Region. Mugmo na ang ginatanaw sa ato ang mga lidere sama nilang IPMR Makla, ang IP Mandatory Representative nato diri sa Davao de Oro o IP Mandatory Representative nato diri sa Davao del Sur nga isa po na sa pamaagi para ma-maintinar ang kahusay ug kalinaw ug ang to maintain Davao Region as insurgency free. Mao jud Kuya G. Isa pa napay isa ka primary Ate Queen, napay dugang nato nga ipakita sa ato mga viewers kani. Primer gyapon ni nga gihimo sa ato ang IPRA Watch movement. Ana siya ang balidasyon sa pagbibigay ng mga katutubo ng free prior informed consent or kanang ginatawag natog FPIC at pag-issue ng certificate of precondition para sa mga proyekto sa loob ng lupaing ninuno ay manggagaling na sa DENR at ALAB. So naanay na mention nga lahi gawa sa DENR Ate Queen. ALAB, ALAAB, ALAAB. Sa kana nga kuan Kuya G. So ato siyang palawman unya Ate Queen, no? Pero ang punto ni Ate Queen, ang EPIC daw kuno, ang validation sa free prior informed consent wala na dito sa National Commission for Indigenous People. Naana siya dito sa Department of Environment and Natural Resources. O kauban ning ALAAB nga ginahimo. So muna siya Ate Queen. Sa ato pa, di ba Ate Queen, ang purpose aning free prior informed consent, tanan nga program sa gobyerno, tanan nga buhaton sa private institution, tanan nga proyekto or mga buluhaton nga gikan sa gawas pasulod sa atong mga ancestral domain, kinahanglan siya mananghid. Mananghid sa Di ba Ate Queen? Kinahanglan siya mananghid sa tribo. Para pagpananghid, mura bag ka na dito sa atong 11 building blocks, mura siya balay nga kinahanglan kang manuktok before ka musulod, mananghid ka, nga nung musulod ka, nga na Ate Queen. So karon Ate Queen, ang mahitabuan na ang validation daw kuno ana, magikan na siya sa ato ang DNR o ALAAB. Murag wala na tungod ana sa tribo Kuya G kung dito mismo sa kanang mga leaders nato murag wala na kuan ana kay existing paghihapon si Ate Queen na paghihapon ang free prior informed consent pero wala na siya dito sa atong opisina sa National Commission for Indigenous People. Sumala sa giingon sa primer sa IPRA Watch movement. So sila ang nagingon ana Ate Queen ha, ato lang na siya ang giistoryahan diri. So importante manggod kaayo Ate Queen nga ang tanan nga program bisan pag-unsa na siya nga klase nga program mahibal-an sa ato ang mga kaigsunan nga tribo tungod kay kung wala man gud pagpananghid nga proper kinahanglan man gud na man gud tay ginatawag nga cultural sensitivity sa ato ang mga projects and programs diha sa sulod. Basin ka na nga programa man gud makadaot sa atong kultura, basin ka na nga programa makadaot sa atong mga sacred area diha sulod sa atong ancestral domain. Example Ate Queen ana kanang ang kanang manggong development wala may against ni ana nga tribo. Ang kanang development gusto ana ang tribo provided nga dili siya makadaot sa ilang kultura o sa ilang pagpuyo isip tribo sa ilang ancestral domain. So karon pareha sa susama sa dalan Ate Queen. Maigo tong sacred area nila sa dalan so dili gyud maayo. Murag dili gyud pod ganahan ng mga tribo ana. Murag nagimugna ng pre-prior informed consent para sila mismo ang magtudlo ahaday dapit diri pagion. Mura lagi na Kuya G murag wala na ikatungod sa tribo nga mo ana nga diri ra mo tama diri ra mo ana ba. Basin Murag sila na ang mukuan kung asa ipasulod ang kanang halimbawa na ay mga gikan sa gawas kumusulod sa atong ancestral domain. Murag wala na ikatungod sa atong mga leaders ni.
Tinuod gyud ka Ati Queen. Marsi basig ingon ana gyud ang mahitabo tungod kay panangalitan na naamantay ka ng gitawag natog ADS-DPP, Ancestral Domain Sustainable and Development Protection Plan. Basin og kanang naapoy mga dili na siguro siya masunod ba kay kung ingon ana ang nakahibalo magud gyud ana ang NCIP. Oo, Diba? ano yung SIP? Kasi kasagara sila gani ang nag-assist sa pagmugna ana para mahimo nga culture sensitive ang mga program nga mahitabo diha sulod sa ancestral domain. Diba, Ati Queen? Jud na, Kuya Jim, muragda ko gyud na nga kuang gyud sa atong tribo. Ingon si Problema. Jake Cuervas, good morning idol, shout out ko sa ako ang amigo si Albert Saliling Mandaiyas watching from Marikina City. Si Jake Cuervas ana siya shout out daw kang Albert Mandaiyas ato am ng amigo Ati Queen. Kuya Albert, mayong buntag kanimo dia. Sa atong kauban sa unang panahon. Napatoy isa ka nagpa-shout out di tan-aw nato basig malabyan nato ning uban Ati Queen mangluod ba no? Si Ma'am Ebon. Ma'am Yvonne. Good morning, Ma'am Ebon. Good morning kaninyo diha no? Shout out pod kang kinsa man ni siya? Sila. Bin Benito Carbs Ibin na ako amning classmate sa Central Mindanao University og akong Brad sa fraternity. Brad, maayong buntag kanimo diha kang RJ Amor akong pare. Good morning. Kuya G. Hi Kuya G, ana? Good morning dia. Manluod na ba? Di mo ba? Walang taylod anay gud ninyo. Ang amo ang gusto diri inyong i-comment kung unsa man galing tong inyo ang mga panglantaw pod kabahin ani nga atong mga topiko karon. Katong mga primer nga atong mga na-discuss ganina, unsa inyong mga komentaryo ato, mga sulod, mga duma, mga angaray daw gali, mga kaigsuonan nako nga tribo dinha sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao ug sa tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ani ato ang broadcast. So karon Ati Queen, napud tay isa ka primer nga ipakita nga gikan gihapon kini sa IPRA Watch movement. Ati Queen, katong giingon nga alaab ganina nga ang magdesisyon daw sa pre-prior informed consent ang magbalidate niya na ang DNR kauban ang alaab. So unsa man ning alaab? Mo ni siyang giingon nga ang House Bill 9608 maghimo og alaab na magdesisyon patungkol sa validity ng mga ancestral domain at ancestral land application. Ibig sabihin, lahat ng issue sa delineation at paggamit ng lupaing ninuno, yung sinasabi natin na Certificate of Ancestral Domain Title, Certificate of Ancestral Land Title, Exercise of Priority Rights, yung katong EPR, Pre-Prior Informed Consent, ang paghata og Certificate of Precondition, kung CP, ay pagdidesisyonan ng DILG, DENR, DOJ, LGU, ayan, meron pang Malacanang, at isang representasyon mula sa NCIP, sa National Commission for Indigenous People, at sa indigenous peoples ng lugar na pinagmulan ng issue. So sa ato Ati Queen, ang alaab di ay compose siya og DILG, DNR, DOJ, LGU. So muna siya. Tapos napoy NCIP. Og napoy isa nga gikan sa katong kung aha ang issue nga nahitabo. Muna siya ang mahitabo ana Ati Queen. Sa ato pa, sa una ang gahimo lang ana, isa lang ka ahensya karon daghan na siya nga agency. Nana ang DILG, nana ang DNR, nana ang DOJ ug nana ang LGU. Napagyud ito ang Malacanang. So medyo sa ato pa Ati Queen, daghan na ang sa gobyerno. daghan na ang mangilabot dito sulod sa ancestral domain, di ba? Daghan rin makialam. Dili man siguro sa makialam, proseso ra pud siguro ilang ginatan-aw, pero tungod sa galisod ganita karon nga medyo simplified pa kayo ang proseso, wata kabalo kung unsay mahitabo pag ma-implement ning alaab. Kay sa murabag og kanang og magdesisyon ka, isa lang din ha ang tingog sa IPs, isa lang ang nagikan sa lugar og isa lang po diha ang NCIP. So naa diha ang DILG, DNR, DOJ, LGU og Malacanang. Murag bugat gyud na. So mga kaigsoon no, ang gapaminaw diha karon sa atong Facebook Live og sa ato ang station sa 97.3 naka-tune in din ha karon.
katong volume og ayos sa ila ang mga radyo. Mao na ang alaab. Ang alaab composed din na siya og DILG, DNR, DOJ, LGU og Malacañang. Tapos naapo din ha ang NCIP og IPIS. So naay unom ka mga matawag na gyapon nato nga nagkalain-lain nga parte nga mag-istorya kabahin sa pagdesisyon sa atong validity sa atong mga ancestral domain, sa atong mga ancestral land application, sa atong kadti-kalti, exercise of priority right, pre-prior informed consent, o certificate of precondition. Sa ingon ana siya, Ate Queen. Medyo, kuha Ate Queen, no? Medyo bugat siya nga mga iskutanan. Bugat diba? yun, Kuya G. Daghan murag dagahay agyan kung mo-process ka ba? Oo. Ang atong oras, 38 minutos na sa Nikalapas sa alas 10 sa buntag. Padayon ta, Ate Queen. Kapila na to nga primer, Ate Queen. Ikaunom. Diba? Moto ang alaab. Og napay sunod, Ate Queen. Kaning ato ang ikapito. Ikapito nga primer nga gihimo sa ato ang IPRA Watch movement. Ingon sila, lahat ng kadti at kalti na na-issue ay re-reviewin ng Department of Environment and Natural Resources. So, na-review nga mahitabo, 2 taon pagkapasa ng batas na ito. So, kung mahimo ng balaod, Ate Queen, ang House Bill 9608, after 2 years, ana, i-review niya tanan ang mga na-approve nga kadti o kalti. So, dinha, ang tan-awon kung ito ay dumaan sa tamang proseso. So, i-check niya kung tama ba ang pagproseso sa mga kadti o kalti nga gipanag-iyahan sa atong mga indigenous cultural community sa tibuok nasod. So, daghan kayo natin ko nga mga kadti o kalti. Ug wala pa gyud na-appeal ang kadti sa mamanwa diha. Wala pa yun. Wala pa man niya na-approve. Diba? Magunsa na lang, Kuya G, itong wala pa na-approve. Oh. Ingon siya, Ate Queen, may 10 taon naman ang DNR para kansilahin. Yun yung mabigat. Diba? May 10 taon naman ang DNR para kansilahin ang mga titulong illegal. So, kung after sa review nila, kung makita nila nga na illegal nga proseso sa pagkuha sa titulo, so ipa-cancel na siya sa Department of Environment and Natural Resources. Weird na ba? Munang giingon sa ato ang IPRA Watch. Kani siya mga suking tigpaminaw, naani siya sa page sa IPRA Watch movement. So kato mga statement sa ato ang mga IP right advocates o para sa IP right protection naa dito sa ato ang IPRA Watch movement. Pwede ninyo i-visit ang ilaang FB page. Adto lang mo sa IPRA Watch movement, makita na ninyo dito. Napod sila ay YouTube channel, i-search lang ninyo ang IPRA Watch. Makita na ninyo. Kang Sir Ugaw, maayong buntag kayo ni Muda, Noli Ugaw. Good morning. Isa sa ato ang amigo, no, nga kauban po nato sa protection sa IP right. Gilabi na diha sa si Ma'am Sam. Ma'am Sam, good morning. Ma'am Sam, good morning. So muna siya, Ate Queen, no? Moto ang primer nga ipakita nga ang DNR ang mag-review sa tanan nga mga na-approve na kadti o ila ang ipa-cancel ang katong mga nakita nila nga illegal nga pagka-acquire nga kadti. Murag bugat kayo, murag kuha gayud na ba? Bugat kayo na para sa mga tribo, Kuya G. Lagi tinodid ka, Ate Queen. So, 42 minutos na ang nilapas sa alas 10 sa buntag. Kanina po napunta isa ka primer nga ipakita, Ate Queen, ang pinakaulahi nga primer nga gipagawas sa IPRA Watch movement. Munang gingon niya, kailangan nating tandaan na ang House Bill 9608 hindi lamang biglang sumulpot sa utak ni Kong Romualdo. Si Kong Romualdo de Ate Queen, siya ang author aning balaod, aning pag-reamend. Congressman ni siya sa Camiguin, ang Lone District sa Camiguin. Siya ang author ani Ate Queen.
Ang House Bill 9608 ay bunga ng kolusyon at sabuatan sa pagitan ng mga politiko at negosyante na naglalayong agawin ang ating lupaing ninuno para sa kanilang mga ganid na interes. So, muna siyang gipagawas sa ato ang IPRA Watch movement. Sila ra gyapon Kuya G ang ni booking sa ilang Muna siya Ate Queen ang IPRA Watch giya lang ginapakita kung unsa to ang gakahitabo karon sa ato ang balaod nga Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. So ana siya Ate Queen no? Nindot kaayo nga makita nimo didto nga nagkahiusa, nagpagawas og ilaang mga komento og statement ang mga nagkalain-lain nga tribo sa tibuok Pilipinas. So unta Ate Queen, ingon ana pod ang buhaton sa uban nga mga tribo. Kung namoy mga komentaryo, ang panawagan gani sa atong mga kaubanan sa Mindanao Council of Elders and Leaders, ang Executive Director nga si Bawan J. Clanes, base dito sa iyang video, ana siya Ate Queen nga kung pwede mo pagawas og mga resolution ang mga nagkadaiya nga mga leaders sa tibuok Pilipinas or mga indigenous cultural community aron ipakita ang pagkahiusa. Tama gyud na Kuya G. Musalot ko sa atong mga leaders nga may sugad pa sa paghimugso sa atong IPRA. Sila na ang nakigbisog para makuha ng atong IPRA. Nya karon murag bigla lang ko anon ba? Tinuod ka Ate Queen. Atong ipakita otro katong message ni Bawan J. Clanes Ate Queen. Para mas madungog otro sa ato ang mga kaigsuunan. Ako po si Bawan J. Clanes, Executive Director ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders o MEPSEL, ay nagpapasalamat at nagkaipon-ipon kayo upang pag-usapan ang napakahalagang bagay na hinaharap nating mga pamayanang katutubo sa ngayon. Ito yung attempt na iaminda ang RA 8371 o IPRA Law sa pamamagitan ng House Bill 9608 na ini-introduce ni Congressman Romualdo ng Camiguin. Meron pong tatlong importanteng bagay na dapat nating tandaan na nilalaman ng House Bill na ito. Una-una, gusto nitong ilipat ang Ancestral Domain Office mula sa NCIP papuntang DENR. Ang Ancestral Domain Office o ADO po ang siyang nagbibigay ng titulo sa mga ancestral domain at ancestral land. Ito din po ang nagpoproseso ng pre and prior informed consent. Pag inilipat po ito sa DENR, ibig sabihin po mawawala yung konsepto ng native title na ang mga ancestral domain, lupang ninuno, ay ang may-ari ay ang mga pamayanang katutubo. Communal property ito since time immemorial o sa panahong hindi pa nasakop ang ating bayan ng mga banyaga o wala pa ang gobyerno ng Pilipinas. Kung ito po ay nasa kagawaran na ng DENR, yung mga karapatan po natin ay tinakda ng batas ng IPRA sa karapatan sa ancestral domain ay maaaring maapektuhan. In fact, pwede din nilang i-review at pwedeng kansilahin yung mga na-release na ng mga titulo pag kanilang nakita na ito ay may mga suliranin o problema sa proseso. Pangalawa, gusto nilang ilipat ang pamamahala ng NCIP mula sa Office of the President papuntang Office of the Executive Secretary. Ang ibig pong sabihin nito, yung independence ng komisyon ng NCIP ay mawawala at tayo po ay magiging sa ilalim ng kontrol at pamamahala ng Office of the Executive Director. Pangatlo po, pag merong mga suliranin na patungkol sa lupang ninuno, hindi na po komisyon ang magdidesisyon nito. Kung hindi, magtatayo sila ng parang multi-agency o multi-sectoral na council. Ang komposisyon nito ay merong representative ang Office of the Executive Secretary, DENR, NCIP at isang representante mula sa pamayanang katutubo. So,
Ito po yung kinababahala natin dahil tingin natin ay isang attempt upang i-water down o pahinain yung IPRA. Ang gusto naman natin talaga ay full implementation ng IPRA. Ma-implement po ang lahat ng mga itinakda ng batas. Ito yung mga gustong mangyari ng mga pamayanang katutubo. So sa pamamagitan ng House Bill na ito, magiging mahina at pwedeng mapalitan yung mga itinakda na ng IPRA. So dapat po ang mga leader ng katutubo, representante ng katutubo, ay pag-usapan ng mga bagay na ito. Pagkatapos ng pag-usapan, dapat tayong kumilos. Ano ang pwede natin gawin? Una, pwede po tayong gumawa mga community resolution para labanan o i-oppose ang House Bill 9608. Pangalawa, kailangan po nating magpahayag, lalo na ang mga leaders, upang maihayag kung ano yung totoong boses ng mga pamayanang katutubo. Pangatlo, kailangan natin mag-ritual, kailangan natin ng tulong ng magbabaya o ng ating Panginoon, lalo na sa panahong ito na gusto nilang baguhin ang IPRA law. Pang-apat, maganda po tayo. Baka darating ang panahon na kailangan nating magmobilisa o pumunta sa mga opisina, maglabi sa mga congressman at sa mga governors para tulungan tayo sa hinaharap natin na problema na ito. Sana po ay magtulungan tayo at patuloy po tayong mag-ugnayan para magkaroon tayo ng isang malakas na tinig. Ito yun po yung panawagan natin. Maraming salamat po. So mo kadto no, atong nadungog ang panawagan sa Executive Director sa Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders nga diin gusto niya magkahiusa kita ng mga tribo sa tibuok Mindanao ug sa tibuok Pilipinas. Pwede ta mohatag og mga mag-submit og mga resolution nga pag-oppose anang House Bill 9608. So mo kadto mga suking tigpaminaw sa among mga kaubanan nga tribo. Mayong atong i-greet ni. Mayong buntag kang Jubilin Antilla Samuya. Shout out Kuya Jimboy from Singapore. Mayong buntag. So abot dahil sa Singapore ang ato ang pagsibya diri Ate Queen, no? Namahino naman po tayo Ako Tribo International. Naka-share siya sa page sa Ako Tribo International. Ang Ako Tribo International para kana dito sa atong mga kaigsuunan nga naa sa laing nasod, mga tribo nga nanarbaho sa laing nasod or nagpuyo sa laing nasod, pwede mo dito mag-post sa inyo ang group man na siya. FB group, pwede mo mag-post dito sa inyo ang mga ginahimo diha sa inyo ang kung aha mo karon nga nasod. So muna siya Ate Queen. Daghan kayong salamat sa paminaw sa amo ang program Jubilin Antilla Samuya. Shout out day no sa atong mga kaubanan diha sa Mindanao Quick Response Team. Shout out kang Nonoy, kang Jack, Kuya Alben, kang Alvin Season, kang Chari Balinan, Pebi Puro. Shout out sa inyo diha no. Good morning sa inyong tanan. Og ang ato di ay mga leader Kuya G nakigbisog nagikan pa sa atong pagmugna sa IPRA, ang atong mga dato. Shout out sa inyo din ha mga dato. Shout out sa akong uyuan si Jimmy Ginsod. Uy, naghatag og statement si Dato Jimmy Ginsod ha. Nagpakita po dyan sa iyang pag-oppose sa House Bill 9608. Isa na sa napakita nato atong niaging segment nato sa IPRA Watch Ate Queen. Mao ba Kuya G? Ako bang mga uyuan og sa iyang kauban pod si Dato Ray Kumaka. Nga nakigbisog pod gipadalipdan niya ang iyang tribo nga nakakaroon sa Surigao del Sur. Shout out kanimo diha Idol Dato Rico Maka. Maayong buntag. Kang kuan pod kang George Galbano.
ato ang amigo gyapon. Maayong buntag kanimo diha. Daghang ko nalimtong Kuya G, pero ikuha na lang nato nga mayong buntag sa atong tanan mga leader nga naa karon Surigao. Kaya labi na sa Surigao City. Sa Wala na ko ka tribal kuan, leader hinungdaw. na to from Region 12 kang Pulong Jaime Lantingan. Sa Bayugan. Bayugan ba? Region 12 sa kang kuan sa Sarangani province. Tungod sa kadagan sa atong mga leaders, Kuya G, murag wala na ko, limot na ko sa ilang. Mga youth volunteers na to. Mayong buntag kaninyo diha. Shout out sa inyo ug padayon ta sa ato ang pakigbisog para sa katungod sa tribo. Og sa ato sa kuan, pinakakusgan nga youth, nga nakakaroon sa Pakibato. Si, Jubert Gimpulangan. oo, nga nindot kayo mo acting, may buntag diha. From Manubo ay Piyot of Bunawan, Agusan del Sur, si Ricky Kaliwaan na naghatag pud og iyang statement kabahin sa IPROWatch. Ay Piyot of Mandaya Tribe of New Bataan, Davao de Oro, si Primal Glenwell L. Pagantupan. Good morning kanimo diha Primal Glenwell. Shout out. Shout out pod kang Matikadong Marcelino Magno Cabantaw. May Sa buntag, gyapon sa atong mga kaubanan. sir. Dato. Sa ako muna ba? Kang Dato Winnie Ibay Gayas Senior, Barangay FPMR sa Libas Sud, San Miguel, Surigao del Sur. Oy, Di ba taga may San buntag. Miguel? May buntag. Parinti man siguro ni mo ni Ate Queen. Silingan. Imo ning silingan siya dito. Silingan na. Okay. Kuya G. Good morning. Nag-comment man gud pod si Ate Queen. Mayo. Kang Ignacio R. Rojas Panglima sa Sama Indigenous Cultural Community, Indigenous People sa Zamboanga, Sibugay. Diba? Maing buntag kanimo diha. Kang Lamudin Dalandang Panglima sa Zamboanga, Sibugay gihapon sa ICCSI Peace of Payao. Kang Dato Migkatay Victorino El Saway nga naghatag po iya ang komentaryo kabahin sa House Bill 9608. Siya day ang ato ang katribo, akong katribo da Ate Queen nga usa ka talaandig. May Former buntag, Dato. NCIP commissioner ni siya. Ana gani siya Ate Queen, no? The spirit and intent of the law under RA 8371 cannot be permitted to be altered because it involves intricate lives of indigenous peoples that will be affected. By amending the law or worse, changing the law, they are killing our rich history. They are killing our right to self-governance. So grabe kayo kanang pagpagawa si Dato Migkatay. The bill bestowed count upon the empowerment which was already recognized by the law. Changing the law is lying on the profound truth of our existence. The unfounded nature of the bill is trampling the very existence of the indigenous peoples. It bends upon our belief and our culture. It discredits the sacrifices of the indigenous peoples. Our voices were once exist in the wilderness through historical injustice, and I believe the bill tries to silence the voice that were already heard and whose ancestors this bill came from. So, kana daw nga kuan Ate Queen, daw na nagikan, kang kinsa daw ng katigulangan nagikan. Mao jud. Ingon ni Dato Migkatay Victorino El Tama Saway. yun. So, good morning kanimo Dato. Dato Amay. So, daghan pa Ate Queen, no, nga mga tribal leaders nato ang naghatag og ila ang mga komentaryo. Og tungod kay wa na kitay igong oras Ate Queen, 57 minutos na ang nikalabay sa alas 10. Mabandos. Shout out kang Sinhil Mabandos Cubillas. Good morning kanimo da. Good morning, ma'am. Good Ay, morning. Babae. Ay gagaw bitaw na ako ni Kuya G. Igagaw na nimo. Silingan. Tungod kay wala kita igong oras, hapit na gyud ang alas 11.
Daghan kayong salamat sa mong mga listeners o sa ato ang mga viewers nga nagsubaybay gyud gikan sa pagsugod ani atong program hantod na human. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanato. Og mao kadto ang naglangkob sa atong programa nga Radyo Amigo Ako Tribo karong buntaga. Dinilang sa atong sibiyahan sa Radyo Amigo 97.3 FM. Daghang salamat sa pag-uban kanamo. Kani inyo nga ubos nga igsuon Kuya Jay. Ate Gwen. O muna atong kauban si Ate Queen. Daghang salamat og Og dalaygon maayong ang buntag. Dios.